Nagtataka ako sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon, bakit kayo tahimik sa garapalang kamaliang nangyayari sa ating election process? Kapag meron pong maling nagawa, dapat po kayong magsalita dahil ibinigay po sa inyo ng taong bayan ang kanilang tiwala para sila'y pagsilbihan ang gawin lamang ang tama para sa kanila. Kapag hindi nyo po itinatama ang mga bulgar ng kamalian, sila po ay tinatraidor ninyo. Attorney, anong masasabi po ninyo dito sa mga panawagan ng manual counting? Lalo pat ang PDP Laban, meron po silang mga inihahing akbang para po ipanawagan sa Commission on Elections na gawin po iyon para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa ating pong electoral process. Kasi nasa Section 31 din naman daw yun ng batas. At malinaw naman doon, hindi na needed ng batas at hindi na raw needed na kailangan pang maghahain ng election protest. Oh, hello, Chairman George Garcia. Needed na needed kaya? Bagsak kaya kayo dito sa process na to? Ayaw sana natin, MJ, na makarating tayo sa sitwasyon na ito na kailangan nating i-correct yung mga nakaraang pagkakamali. Pero wala na tayong choice eh. Nandito na tayo sa dumi na to eh. At ang ilang paraan na lang na pwede nating magawa para malaman natin ang katotohanan dito sa nangyaring election process na to, isang paraan doon ay manual audit. Huwag po nating pigilan. Huwag po tayong tumigil hanggat madiscover natin ang katotohanan sa mga nangyaring kalokohan na ito. Tsaka, yung nagtaka rin kami, attorney, noong kay Pastor Apollo C. Kibuloy, yung ranking niya sa local, 42 in many areas. QC, Caloocan, Taguig, Pasig, Parañaque, Las Piñas, Metro Manila, at ilang pang lugar, gaya ng Rizal, 42, Isabela, 42, Antipolo, 42, at maging sa Bulacan, sa Ilagan, sa Angono Rizal, 42 din. Ito ba'y tsamba? Ito ba'y pagkakataon lamang? Anong masasabi mo, sir? Kahit sinong statistician siguro ang tanungin mo, MJ, ano yung chances na maging consistently 42% ka sa napakaraming bayan at any stage ng canvassing? Siguro mas malaki pa yung chance mong manalo sa loto. Kapag merong ganong outlier na finding na sobrang layo doon sa reality ng randomness ng eleksyon, again, yung presumption ng kalokohan ay lumalabas ulit at pumupunta ulit sa balikat ng COMELEC para ipaliwanag bakit ganyan po ang nangyari. At ang paliwanag na dapat nilang ilabas ay bilangin nating muli yung mga presinto na questionable at tignan natin kung totoo bang 42% consistently ang tao sa bayan-bayan na yon ang naniniwala lamang doon sa kandidato na yon. 42 siya, attorney, in ranking doon sa 42 in ranking. Yep. Oo. At, sir, itong mga pinapanawagan po ngayon ng taong bayan, pag hindi ito pinagbigyan ng Commission on Elections as a lawyer, anong tingin mo, sir, ang mangyayari? Yun nga ang sinasabi nila, Harold, parang failure of elections nga ang nangyari dahil palpak talaga yung ating election systems. Ititignan natin, makatotohanan pa bang mangyayari yun? Mukha namang talagang naninindigan si Chairman George Garcia sa kanyang mga hakbang na ginawa. Kaya nga ang sinasuggest ko, impeach na lang itong mga COMELEC chairmans na ito dahil yun lamang naman talaga ang practical na pwede natin gawin ngayon para mapanagot ang mga taong may sala. Kapag meron pong kasalanan sa ating gobyerno, kailangan silang panagutin. At ang solusyon ng ating konstitusyon ay i-impeach sila. By the way, Chairman George Garcia at mga commissioners ng COMELEC ngayon, padalhin nyo na po ang aming trabaho at mag-resign na lang po kayo. Sir, tinatanong po ng ating viewers, kayo po ba hindi natatakot sa balik dito po sa inyong mga matatapang na mga pahayag against po sa nagdaang electoral process? Hindi po ako natatakot dahil lahat po ay ibinigay na nila sa akin. Kulang na lang po ay patayin nila ako. At sa kamatayan ay hindi rin po ako takot. Naniniwala po ako na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay at sa ating bansang Pilipinas ay ang ating kalayaan, ang ating demokrasya, ang katotohanan, ang lahat ng tama dito sa mundong ito. Dapat ipaglaban natin iyon. Kapag susuko tayo sa mga ganitong laban, ano pa ang silbi ng ating pamumuhay sa mundong ito? Attorney,
matapos itong midterm election, ang susunod na halalan natin, meron pang BARM, tapos meron pa yatang barangay, pero ang isa sa mga pinakamalaki is itong 2028 election. Sa tingin mo na dapat bang mabago na yung sistema ng ating pagboto? Kasi nabubuksan ulit yung panukala na mag-hybrid tayo. Bilangan tayo sa mga presinto, yung pagtatransmit nito ay automated kasi maaari naman niyang maikumpara kasi meron niyang ngayon kasi parang naging walang silbi yung mga poll watcher eh. Wala silang nakikita kung ano nangyayari sa actual mismo na bilangan. So pwede mo maipaghambing sa precinct level hanggang doon sa canvassing area. Pero sa inyo po, ano po ang gusto niyo gusto niyo bang mabago itong sistema na ito? Hybrid or balik tayo sa mano-mano? Anong sa tingin niyo po? Sabi nga ni Elon Musk sa Amerika, basta computer system yan, pwedeng dayain. At sinabi na rin ni President Donald Trump sa lahat ng governor, ng lahat ng states ng Amerika, gawin ninyo na one-day election lang at paper-based election. Ibig sabihin, manual counting. Dahil nga po, kapag itinago mo ang pagbibilang sa likod ng computer, wala nang nakakakita. Yung manual counting, at least nakikita mo yung nagbabasa ng balota, hoy, nandaraya ka, binibidyohan kita, lalabas ka sa Facebook. Yun po ang maganda nating pwedeng gawin ngayon. Hindi na po siguro tayo magiging katulad ng dati na manual counting na may kaguluhan, na may intimidation. Kasi nga, meron na tayong social media para mapanagot yung mga gumagawa ng mali. Sabi nga nila, people behave in the presence of other people. Huling katanungan na lang mula sa akin na attorney kasi sinasabing ang isa sa mga biktima raw ng pandaraya ay itong si Marcos Jr. Kaya nga naghain siya ng electoral protest dati kay Vice President Leni Robredo. Pero kayo rin po ba ay nagtataka bakit nung pagkaluklok niya, wala siyang kinorek doon sa ating sistema ng ating halalan? Nagtataka ako sa lahat ng opisyal ng gobyerno ngayon, bakit kayo tahimik sa garapalang kamali ang nangyayari sa ating election process? Kapag meron pong maling nagawa, dapat po kayong magsalita dahil ibinigay po sa inyo ng taong bayan ang kanilang tiwala para sila'y pagsilbihan ang gawin lamang ang tama para sa kanila. Kapag hindi nyo po itinatama ang mga bulgar ng kamalian, sila po ay tinatraidor ninyo. Attorney, siguro bilang panghuli na lang, last message sa ating mga kababayan at baka may panawagan ka pa sa gobyerno. Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na suporta sa aking advokasya. Nababasa ko po ang inyong mga komento at mensahe sa akin dahil po sila po ang nagpapalakas sa akin. Kahit napakarami pong kaso ang isinasampa laban sa akin ng mapang-aping gobyerno na ito, ako pa rin po ay tumutuloy na lumaban. At dahil yan sa lakas at suporta na ibinibigay nyo sa akin, maraming salamat po sa inyong lahat.